Hindi ko malaman paano nila ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. But sinabihan ko na rin talaga si Pumini, I truly want to try out because I want a bloodbath talaga. Attorney Claire Castro, makinig ka. Ano yung sinasabi mong harassment dyan? Di ba sinabi ko sa inyo yan? Kailangan ma-resolve yung petition. Kasi paano pag grinant? Pag grinant yung asylum, hindi siya i-deliver. Hindi yung sinasabi ni Attorney Claire na kailangan patunayan na may harassment. Ano naman harassment naman ang sinasabi ni Attorney Claire na yan? Parang expert mo naman. Kanya lang, because of the reality, sino mag-i-impeach kay Garcia? Bata ng Pangulo yan Tuta ng administrasyon, yun ang naolats. Kasi wala dito Tolentino, ni Benhar Abalos, puro na nga mote lahat yan, 5 lang ang nanalo Malaking sapat. Dadagan ang Dito News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-ani na tayo. Okay. Ay, sa Ignalinario, sama-sama tayo, babago mo. Para maging Ignalinario. Alright mga kabataan, nagbabalik na naman tayo. Welcome back sa ating paglalahad naman ng panibagong impormasyon, balitaan dito lamang sa inyong laging sinusundan ang Danagan Balita Reaction Video News Update. At sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin nyo na po ang subscribe button at notification bell. Kung gusto nyo po mag-join, pindutin nyo na po ang join button natin dito mga kabaitaan at i-share, paliguan ng maraming likes at buhusan ng maraming komento, reaksyon, opinion para at least mapigilan nating magtagumpay ang mga nagbabalak na gugurgur sa ating munting bahay. And of course, pasasalamatan din natin mga kabaitan yung ating mga kababayan na walang sawahong nanonood at laging sumusuporta. Si Ma'am Ana Santos, babatiin natin kasi diehard viewer natin mga kabaitan. Tobias, Mami Rose, maraming salamat. At sa mga nasa bahay natin lagi, si Boss Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion at Elijah TV, shout out dyan sa iyo. Alright, sisimulan na natin itong ating paksa mga kabaitaan. Kung makikita nyo po yan si Attorney Libayan, mamaya ipaparinig natin yung kanyang naging reaksyon sa katangaan ni Au Castro, Malacanang vlogger. Dahil sabi dito nung press conference ng Malacanang, patungkol ito sa kaso ni Attorney Harry Roque na kailangan daw patunayan ni Attorney Harry Roque na siya ay ginigipit para siya ay hindi mapauwi dahil ayun pa may warrant of arrest na ito para daw at gusto nila itong mapabalik sa ating bansa. At ang tanong ba ay may kakayahan ba? Kapangyarihan ba ang ating bansa na si si Attorney Harry Roque ay kanilang mapapabalik mga kabaitaan? Ang sasagot niyan, pakinggan natin maya-maya itong si Attorney Libayan. Si pahiyan na naman sa kamangmangan itong si Attorney Au Castro, Malacanang vlogger. At itong si Senador Marcoleta po maya-maya ay gusto niya po talagang hindi na itutuloy ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. At muling kinastigo ni Attorney Yo Topacio ang mga alipores ni Bonget. Kung bakit, tapusin niyo po ang panonood para malaman niyo po ang kabuang may impormasyon o detalye sa ating mga paksaho ngayon mga kabalitaan. Simulan natin dito kay Senador Rodante Marcoleta. Mayan Corvera sa detalye ng balita. Mayan? Ani, naghahanda na ang ilang senador sa pagsasagawa ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Pagtiyak ng mga mamabatas, susuriin nilang mabuti kung credible nga ba ang mga ebidensyang ipipresenta sa kanila ng prosecution panel. Pinaghahandaan na ng mga senador ang magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte sa Senado. Sa harap yan ang inaasahang pagsisimula ng paglilitis sa Vice Presidente sa pagbubukas ng 20th Congress sa July 30. Kung si Senator-elect Rodante Marcoleta ang tatanungin, hindi na dapat ituloy ang impeachment trial na aniyay lumilikha lang ng matinding away sa mga lider ng bansa. Alam mo, itong dapat na mabigyan ng din sa kanila, maintindihan nila
na walang patutunguhan yung pag-aaway-away. Yan ang gusto kong bigyan ng diin. Sa una pa lang na pagkakataon siguro na pag-usapan natin ng impeachment. Ayon sa mambabatas, may mali sa proseso at basihan ng mga kaso laban sa pangalawang Pangulo. Kung ganito anya ang kaso, kailangan anyang pagdebatehan muna kung kinakailangang ituloy o hindi ang paglilitis. Kapag dating sa 28th Senate, halimbawa, magkakaroon na dyan ng diskusyon. Magkakaroon dyan ng debate, palagay ko. Hindi ko malaman paano ilalaban na ang impeachment na isinulong ng 19th Congress ay parang ganun na lamang, itutuloy mo na lamang sa 20th Congress ng walang kaukulang mga batas na maaaring mapagsaligan. Dito lang ay gusto ko nang tapusin. Dito lang kailangan na nating pagtalunan. Dapat mo bang i-turn over sa 20th Congress yung ginawa ng 19th Congress? Yan ang issue dyan eh. We are in full support of... Si Senator-elect Ping Lacson, hinimok ang mga kongresista na maghanda ng credible evidence. Ayon kay Lacson, kailangang makumbinse ang 16 na senador na matibay ang mga ebidensya sa mga akusasyon laban sa pangalawang Pangulo para magkaroon ng verdict. Credible evidence kasi they will convince at least 16 senators to render their verdict on conviction. Kasi kung kulang ebidensya, kasi hindi acceptable to the Philippine people. Paano kung walang ebidensya? Pero ang Vice Presidente iginiit na hindi nakadepende sa mga nanalong senador ang kahinatnan ng reklamong nakain sa kanya sa Senado. Hindi niya raw alam paano boboto ang mga mambabatas, pero tatanggapin niya anuman ang magiging hatol ng mga senador. Wala akong expectations of acquittal or a verdict guilty. Basta sa akin lang ay tinanggap ko na kung ano yung magiging verdict. Whether guilty man yon or acquittal, I'm already at peace. At hindi ko alam kung paano boboto ang mga senators. If at all there will be a trial, I think it is wrong to start counting votes now because they haven't seen evidence yet. They haven't seen what the prosecutors have. They haven't seen what our defense is. Kasado na anya ang lahat ng kanilang paghahanda, pati ang kanyang magiging defense team. Inamin ni Duterte na nais ng magkaroon ng paglilitis at maipresenta sa publiko ang mga sinasabing ebidensya laban sa mga reklamo sa kanya. As lawyers, alam naman natin ang galawan ng mga abogado. Kami silang mga paraan sa batas as a legal aid for their clients. But sinabihan ko na rin talaga si Pumili, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Sa isyu ng ginawang pag-amin ni Navotas Congressman Toby Tiangco na napilitan ang maraming kongresista na lumagda sa impeachment sa takot na maipit ang kanilang mga proyekto, sabi ni Duterte walang karapatan ang mga kongresista na kumuha ng anumang pondo dahil ito ay pork barrel na mahigpit na ipinagbabawal ng saligang batas. Well, kasi iba yung narinig ko. Ang narinig ko kasi 1.5 million cash and 6 million akap ang bayad sa pirma sa impeachment. Alam niyo, hindi dapat nagkakaroon ng budget ang mga congressman kasi that is pork barrel. Hindi sila dapat nagkakaroon ng apportionment doon sa projects ng executive department. Kasi ang trabaho lang naman ng congressman ay gumawa ng batas. Hindi siya pwedeng kumuha doon sa budget ng mga departments natin. So, daming irregularities and malamang yan din yung protesta ng pagkaraniwan na mga tao na hindi nagagamit ng maayos yung pera ng tao. Pero ang Malacanang tahimik naman sa isyu. Wala pa po napaparating sa atin ang anumang reaksyon ng Pangulo patungkol dyan kung yan man po ay totoo. Alisa ngayon tumanggi. Biglang pumasok yung angat mga kabalitaan. So yung sagot niya ay laging sablay. Tingnan yung pagmumukha nito mga kabalitaan. So ayun. So yun po ang impormasyon na ating ilalahad sa inyo. Itong magko-comment lang ho tayo doon sa sinasabi ni Sara Duterte na kailangan talaga magkaroon ng trial dahil duda ho ako at alam ho natin na handang-handa ho itong si VP Sara Duterte dahil may ano rin siya, may alas din ho ito. Kumbaga kaya niyang depensahan yung kanyang yung mga aligasyon na laban ho sa kanya. Kaya sabi niya gusto niya magkaroon talaga ng trial para dito pa lang paraan na ho ito para mapahiya itong mga buhayang gusto magpatalsik sa kanya sa pamamagitan ng pagpresenta ho nila ng mga ebidensya kung ito talaga ay katanggap-tanggap.
Makikita ho natin kung meron ho silang ebidensya. Alam niyo po ba, yung sa article of impeachment, isinama ho nila doon mga kabitan, yung nasuntok niya ni Bibi Sarang isang sheriff doon sa Davao. Nung nagkaroon ho ng demolition, ako nasundan ko po yun mga kabitan dahil nung time na nagkaroon ng demolition doon, inutos ng korte at siya po ay nakiusap sa sheriff at sabi niya, wag mo nang i-implement yung utos ng korte dahil kanyang babasahin muna, wala ho siyang kopya at antayin muna siya bago ho magkaroon ng demolasyon kasi nga aalamin niya pa. Ang ginawa ho ng sheriff na yon ay itinuloy niya yung gustong mangyari. Kaya nung dumating si Sara Duterte, akton talagang nakita niya na nagkakagulo na doon mga kabalitaan. Kawawa ho yung mga mahihirap po nating kababayan doon. Kaya sa sobrang galit ni Inday Sara, nasuntok, nasapok niya mga kabalitaan. Yun po ang isinama sa article of impeachment. Kaya kung maglataga na ho sa ebidensya, diyan pa lang ho, abot ko na ho na para makita ng taong bayan yung kanilang ginagawa ay talagang kamangmangan sa batas. At dito ho sila mapapahiya mga kabalitaan. Ipato tayo dito kay Attorney Libayan. Dito po talagang dinikdik rin dito itong si Au Castro, Malacanang vlogger ni Attorney Libayan. Alam niyo po ba dahil siya po ay ewan ko lang abogada man sana pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng jurisdiction. Mantakin niyo po, naglabas so ng warrant of arrest yung korte dyan sa Pampanga na si Attorney Roque ay nandoon na ho sa dahig. Nakapag-apply na ho siya ng asylum at naghihintay na lang ho. Pero ayon ho sa sinasabi sa salaysay ni Attorney Roque na nandoon na yung application niya, wala na hong sinuman ang makakagalaw ho sa kanya at lalo nang magpapauwi sa ating bansa. So itong si Castro nagpahayag na idadaan sa Interpol, red notice dahil ipapauwi daw, ipapakansila yung passport niya, bla 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 at kung ano-ano pa mga kabalitaan. At meron ding ito ipapakita dito ni Attorney Libayan kung ano po ba yung basis niya kung bakit napakamangmangho itong si Castro sa kanya naging pahayag patungkol sa kaso ni Attorney Harry Roque. So hindi natin tatalakayin kung anong kaso ho kasi nasa korte na ho yan. Ito opinion lamang ating ipinapakita ngayon. Opinion mula mismo sa Batikan din ito. At marunong, wais, matalino din itong si Attorney Libayan mga kabaitan. Dito ho, sinapok, parang sinapok dito si Castro sa kanyang depensa. So narito po ang banat ni Attorney Libayan laban kay Au Castro kabalitaan. Ay, siyan, magandang araw mga kabatas natin at welcome sa isa sa mga live stream. Mga kabatas natin, gusto ko lang naman pagtibayin yung sinasabi ko. Kasi si Attorney Claire Castro, di ba sabi niya, pwede naman daw arestuhin itong si Harry Roque. Pero kailangan daw patunayan ni Harry Roque para hindi maaresto si Harry Roque. Kailangan patunayan niya na may harassment. Hindi ko alam syempre kung ano yung harassment na yon. Di ba? Bahala na siya doon. Kasi yung mga ka-clear, maglokohan na sila doon. Pero ito mga kabatas natin, nagkaroon ng ambush interview kay DOJ Chief State Counsel Dennis Arvinchan. Ano ang sinabi niya mga kabatas natin? No? Ito sa DWW 774, ito lumabas din ako dito noon. Nag-guest din ako dyan noon. Sabi, Attorney Harry Roque, hindi maaaring arestuin sa the Netherlands kung susundin ang batas ng Pilipinas ayon sa Chief State Counsel. Pag-ayon sa batas ng Pilipinas. Pero pag titignan nyo kasi yan, mga kabatas natin, no, it will follow the same procedure. Kaya nga dun sa Timor-Leste, di ba, sinunod yung ganun. Sabi ko sa inyo, hindi lang naman kasi sinunod noon ay yung ginawa kay PBBM, kay Duterte, kay Digong. Di ba? Ang mali lang naman ay yung ginawa kay Digong kasi hindi nga sinunod yung batas ng Pilipinas doon. Hindi rin sinunod yung batas ng Dahig. Di ba? Yung Rome Statute, hindi rin sinunod. Di ba? Tingnan nyo. Pinaliwanag ng Department of Justice na hindi pa maaaring arestuhin ng Interpol si dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque na ngayon ay nasa Netherlands. Attorney Claire Castro, makinig ka. Ano yung sinasabi mong harassment dyan? Sabi niya, sa ambush interview, pinaliwanag ni DOJ Chief State Counsel Dennis Arvinchan na rito sa Pilipinas, kapag nakatanggap ng impormasyon na may warrant of arrest laban sa isang dayuhan, ay iniimpormahan lang ng otoridad na may nakabimbing application for asylum ang winawanted na dayuhan na dapat na marisolba muna ang petisyon. Well, actually, parang ganun din doon.
Di ba sinabi ko sa inyo yan? Kailangan ma-resolve yung petition. Kasi paano pag grinant? Pag grinant yung asylum, hindi siya i-deliver. Free delivery. Di ba? Pero pag hindi grinant yung asylum, di i-deliver siya. Pero bago siya i-deliver, dadaan muna sa extradition proceedings yan. Yung extradition proceedings na yan, dadaan muna sa local courts din nila para malaman kung extraditable ba talaga o hindi. Katulad na nangyari sa Timor-Leste. Kayo naman eh. O, sabi dito, dinagdag din ng Chief State Counsel na hindi naman masasabing on hold ang arrest warrant dahil maaari pa rin maproseso kung paano ipatutupad ng mga otoridad sa the Netherlands. O di syempre, pag ipapatupad nila yun, dadaan sila sa tamang proseso. I-resolve yung petition for asylum. Pagkatapos i-resolve yung petition for asylum, kapag hindi siya pinayagan na makakuha ng asylum sa Netherlands, okay, pwede siyang i-extradite. Pag i-extradite siya, dadaan siya sa extradition proceedings kung saan lilitisin niya doon sa local courts, doon sa the Netherlands. Kapag naman pinayagan yung asylum niya, hindi siya i-deliver dito. Ganun lang naman kasimple yun. Anong harassment? O tignan nyo, yun din yung sinasabi ni State Counsel Dennis Arvin Chan. Hindi lang naman ako yung baliw dito. Baliw eh, no? Hindi ako nag-iimbento ng mga sinasabi ko. May basehan yan. Oh. Si Roque ay nagtungo sa nasabing bansa nang maisyuhan ng warrant of arrest ng Angeles Pampanga Regional Trial Court Branch 118 kaugnay sa human trafficking dahil operasyon ng Pogo o scam hub sa Porac, Pampanga. Hindi naman siya, nagtungo naman siya doon bago pa siya maisyuhan ng warrant of arrest. Ito naman DWW 774, hindi naman siya tumungo doon. Di ba? Hindi naman siya tumungo doon pagkatapos. Nandun na siya, tapos naisuhan siya. Tumakbo siya doon sa ibang bansa dahil may warrant siya sa Congress. Di ba? Samantala, sinabi naman ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano, ito, paborito ko ito, si Miko Clavano. Bakit? Kasalanan ba na kami mali ba na kami ang nagsilbing competent judicial authority? Justice Assistant Secretary na pala siya. Na kung patuloy na magtatago si Atty. Harry Roque ay ilalagay muna ng hukuman sa archive ng ang warrant pero buhay pa rin ang kaso. O tama naman yung sinabi ni Atty. Miko Clavano dito. O ni Asek Clavano, tama yung sinabi niya. Kung hindi may isa-serve yan, i-archive yan ang kaso hanggang ma-serve yung warrant of arrest. Pero ang gagawin dyan, i-resolve muna yung petition. Hindi yung sinasabi ni Atty. Claire na kailangan patunayan na may harassment. Ano naman harassment naman na sinasabi ni Atty. Claire na yan? Parang Dutch court na naman. Ay. Sabi ni Maika Estampades, may balita sa TV5, mayroon na raw red notice si Roque. Kahit may red notice yan, dadaan pa rin sa tamang proseso yan doon sa Netherlands. Kasi hindi Pilipinas yan. Wala si General Torre doon. Pag mayroon si General Torre doon, free delivery. Tignan natin. Dagdag pa ni Asek Clavano na kung hindi magsusumite ng counter affidavit si Roque sa Pilipinas ay i-resolve ng mga prosecutor ang kaso at ibabatay ang desisyon sa nakahaing reklamo. O, tama naman yun. Tapos dito, ang comment dito, 20 lang kasi yung reaksyon. Akla, uwikan. Ngayon po mga kabitaan, so maliho itong assessment sa kasong ito sa warrant of arrest ni Atty. Harry Roque. Ewan ko lang, abogada naman sana, pero parang baluktot ho yung pagkakaintindi. Talagang may problema sa comprehension mga kabitaan. Sa anong sabi ni Atty. Libayan dito? Anong harassment? Hindi naman talaga pwedeng dakpin yan si Harry Roque kasi may pending application yan para sa asylum. Yung si Teves, sino ba yung Teves na yun congressman? Di ba until now nasa pa ngayon? Nasa Timor-Leste. Paya yung DOJ si Bonjing, si Bongit pala. Bongit, itong si Boying pala. Dahil hindi na-grant at sabi pa ni Boying na natatapalan daw ng pera. Anong ibig sabihin nun? Binayaran ba ni Teves yung Timor-Leste, yung korte ng Timor-Leste para hindi panigan sila sa kanilang gustong mangyari? Dito pwede nyo gawin ho yan. At anong gusto nyo gawin, magagawa dahil nabubusalan at natatapalan, hawak sa leeg itong ilang mga nagtatrabaho sa korte natin. Hindi naman lahat, pero posible may mga ganong bagay ho mga kabitaan. Hindi man natin na ma-prove yan, pero ito ay pag ina-anticipate lang ho natin kasi napakalakas ho nila ngayon mga kabalitaan. So napayaw dito si Castro. So anyari ni anyari, hindi naman, parang may nabanggit siya ditong
hindi lang naman kayo ang baliw. So ano, Castro, minsan kasi bago ho kayo sumagot sa sa pagtatanong ng mga media, ay magbigay ho kayo ng sapat na oras para balasahin at intindihin kung ano ang mga nararapat sabihin sa media para maintindihan naman at matuto naman ng mga tagapanood. Buti na nga lang, meron tayong libayan na tumutuwid din sa mga baluktot na mga impormasyon. Kasama na ho tayo dyan. Dahil sa impormasyon ito ay natuwid na rin ho natin sa ating munting bahay, mga kabalitaan. Anyway, dito tayo kay Attorney Yes Yo Topacio. Talagang, iwan ko talaga itong si Attorney, palagot sa kontra lagi ito, mga kabalitaan. Pinastigo niya na naman yung alipores ni Bongit, yung COMELEC. Sino pa ba yung nasa alyansa, mga kabalitaan? Anyways, para maintindihan natin ang lahat, mga kabalitaan, panoorin natin si Attorney Yes Yo Topacio kung paano niya kinastigo ang alyansa na nangamoy bagoong, mga kabalitaan. Kaya mabigat dapat yan kasi, kaya nga ang COMELEC ay may mga safeguards. Yan ay independent constitutional body, di ba? May fixed na 7-year term. May mga kanya-kanyang term yan. Hindi mo pwedeng tanggalin kundi impeachment kapag eleksyon napakalawak ng powers ng COMELEC. Para nga ito insulated from politics, gagawin mo namang instrument for personal or political vendetta. Mali. Nilalabag mo konstitusyon. That is culpable violation of the Constitution. Kanya lang, because of the reality, sino mag-i-impeach kay Garcia? Bata ng Pangulo yan . Di ba? Personal choice yan. At abogado niya yan. At abogado yan na napakaraming mga tao. Pwede mo bang kontrahin ngayon yung mga kliyente mo? Naging kliyente mo yan? Magkakaroon ka ba ngayon, hindi ba papasok yung conflict of interest? And the fact na nakinabang ka, nabayaran ka. Nitong mga taong to, bago ikaw ang COMELEC commissioner, the same people, na kliyente mo dati, yun ang lalaban ngayon. Paano yun? Hindi ba conflict of interest yun? Kaya talagang ill-advised Dapat mga career talaga. Yung mga nag-rise from the ranks. Kaya lang, of course, anong aasahan mo sa isang administrasyon na hindi talaga sumusunod sa batas, kahit yung kataas-taas ng batas. Di ba? Sinabi nang hindi pwedeng arestuhin without any warrant sa konstitusyon, ginawa pa kay Duterte. Di ba? Yung si Casiliong, inaresto, walang warrant. Yung contempt power, sinabi na ng Korte Suprema, dapat may due process, arbitrary, whimsical, capricious, contempt ng contempt. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Ayun, nakakulong si Grijaldo. Hindi ba deprivation of liberty yan without due process? Alam ko ninong din nila. Ingkoy nga Pahala Ngayon, nagtataka sila kung bakit nangamoting kahoy yung mga kandidato nila. Lalo na yung mga perceived na pinaka-tuta ng administrasyon. Yun ang naolats. Kasi wala dito Tolentino, ni Benhar Abalos. Puro nangamote lahat yan. 5 lang ang nanalo. Malaking sampal yun. Anyway, ayusin po natin habang may pagkakataon pa, habang may time pa. At sa notang yan, speaking of the time, ay magbabalik po ang Yes Yo Topacio. So yun po, maikling video lamang ho dahil nga po dito ay talagang ginawang pulutan na naman itong alyansa na nangangamoy bagoong, mga kabaitaan, sa programang Yes Yo Topacio. So, yun po ating impormasyon sa mga oras na ito, mga kabaitaan, at panatilihin lamang tumutok dito sa ating munting bahay dahil araw-araw meron ho tayo mga updated impormasyon at lalo na tayo ay tagatuwid ng mga binabaluktot na mga impormasyon mula ho sa mga baluktot na pag-iisip. Gaya na lang ho sa impormasyong inilahad at sagot niya sa panayam mula sa media nitong si Au Castro, Malacanang vlogger, na kinontra ho nito ni Attorney Libayan, at tayo po ay nakatulong rin na para may ilahad din natin sa ating munting bahay yung kanyang baluktot na pagkakaintindi. Itong si Malacanang vlogger, mga kabalita. So kung nagustuhan niyo po itong ating video presentation sa mga oras nito, share nyo na po. Kailangan nyo po magkakabalitaan na pinutin ang notification bell. At the same time, mag-comment, reaction, opinion, suggestion, and then i-share nyo po ang ating video ito. At huwag kalimutan po, tuloy-tuloy lamang sa panonood at huwag niyo na pong i-skip yung ads na inyong mapapanood dito, mga kabalita. Babalik ko tayo sa mga ilang mga oras sa paghahatid na naman po ng panibagong impormasyon, balitaan. At maraming salamat sa ating miyembro ho, mga members natin sa ating bahay, si Romeo de los Reyes, Rosana Concepcion, Elijah TV, at of course si Ma'am Ana Santos na laging nanonood ho dito sa ating bahay.
Maraming salamat, Toby Tobias at Mami Rose. Magandang buhay ho, mga kabaitan. Saludo tayo sa ating mga makabagong bayani ating bansa, ang Overseas Filipino Workers. Maraming salamat, Filipino dyan sa The Hague, Netherlands, na walang sawang nagbabantay kay Tatay Digong Duterte sa labas ng detention facility, mga kabaitan. Assalamualaikum sa ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat, mas salam sa inyo. At of course, ang maglupalop na ating mundo, basta may mga Pilipino, Kabisayan o Mindanao, Luzon. Ang programang ito ay para ho sa inyo. Ingat-ingat lang ho tayo, mga kabitan, at dapat palaging malusog at pangalagaan ang ating katawan dahil ito lamang ang ating puhunan sa pang-araw-araw. So God be the glory. Mama, chip chip. Mwah. Peace out.